Di ba? O, eto, pakinggan nyo. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Oo, tingin ko ho, talaga mga kababayan, lalo na yung tiyaga nitong si General Torre. Mapapadali po ang pag-aresto dito kay Bato de la Rosa, mga kababayan eh. Di ba? Mapapadali ho, mga kababayan eh. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Hindi, ano kaya, pwede kaya yun, no? Special lang si General Torre. Huhugutin muna. OIC. No, ikaw muna bahala doon sa sa posisyon ni General Torre. Huhugutin muna namin panandalian si General Torre. Ipapadala ko saan nagtatago si Bato de la Rosa. Naku, sir. Lalong manggagalaiti po sa inyo yung mga DDS. No? Biruin mo kapag ka nagkataon na ikaw na naman ang makaka-aresto kay Bato de la Rosa. 4-0 ka na, sir. Diba? 4-0 na. O, sino yung 1-0? 1-0, kay Junior Aguila. Bakit po Junior Aguila? Wala na eh. Meron sombrelong nakasulat dito, Aguila. Kaso naunahan na siya ni Senyor Aguila, kaya hindi na siya pwedeng maging Senyor Aguila. O, eto pong si General Torre ang nakahuli doon. Diba? O, si Junior Aguila, inaresto nitong si General Torre. Kung mangalawa ho, mga kababayan, na pag-aresto, si dating Pangulong Duterte naman po, mga bossing. Pinalapag sa NAIA yung eroplano, tapos ibinalik, no? Sa Himpapawid, papunta naman po sa Dahig. O, 2-0 na yun, mga kababayan. Mark, sino yung 3-0? Alam ko, dalawa pa lang yung na-aresto, nahuli ni General Torre. 3-0? Yung kay Baste Duterte. No. yung pagyayabang ni Baste Duterte na maghahamon na suntukan kaysa daw hindi uubra itong si General Torre na suntukan sa kanya, wala, tumakbo naman. O, 3-0 yun. 4-0 si Bato. 5-0 si Bongo. Agoy. Iyare. No, pero baka mamaya si Rodante Marcoleta muna kapag kasakaling nagtago din. Office of Primary Responsibility, sila naman trabaho kasi whole of government approach niya eh. Yeah, General, just to follow up, para tumbukin Si natin. Sir na Go! Para Tumbukin mo na. tumbukin natin. Go, sir! Pag pinaaresto sa iyo si Bato, If you're given a special assignment by the President, no, to help in the manhunt, will you... mga DDS, masakit bang marinig? No? Manhunt na si Bato de la Rosa. Dati pumapalag-palag pa yung mga DDS eh. Sasabihin pa nila sa akin, no? Puro ka naman ICC, wala namang ICC. Di mo ba mga Isa ho yan sa nakikita kong dahilan, mga bossing eh. Kung bakit po hindi na mga nagko-comment itong mga piso commenter na mga DDS. Pag nag-comment sila, tapos kinabukasan pag naaresto si Bato de la Rosa, mag-iiyakan na naman. Napapahiya. Siniisip po siguro nila, sa 20 comment ko, 20 lang ang matatanggap ko. Pambili lang ng 20 pesos na bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayoko na nga. Lagi naman kami talo dito. Lagi naman kami napagtatawanan dito sa kampo ng mga DDS. Tuloy. Sabi ni Arthur, Deos, walang ICC pero lahat sila ngayon nagsisisi na. Correct. Mga bopuls eh. Dapat, ang ginawa nila dyan, para lang ho sa akin mga kababayan, tumahimik lang sila. Tumahimik sila para hindi sila mabisto, hindi mabuko. Pero hindi, matalino po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit mga nananahimik ka dyan kapag ka merong mga
nakitang katiwalian at ilegalidad na ginawa ka, masisilip pa din eh. Pero hindi, no? Baka sakali, kung tumahimik sila, hindi nila binanat-banatan at hindi nila pinupwersang agawin yung kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi sila ganito. Baka tinutulungan sila. O, nandyan na ang ICC. Hindi. Walang nga aresto kay Bato. Walang nga aresto sa dating Pangulo. Di ba? Hindi. Wala. Mga mahihina ang ulo nitong mga ito. Binanatan ng binanatan. Ayan po, mga kababayan. Kaya nga sabi natin doon sa vlog natin kaninang umaga huli na ang lahat. Binanatan nyo ng binanatan, tapos bigla kang manghihingi ng ng tulong kay Presidente Marcos. Biski ho ako ang presidente, di ko tutulungan itong mga ito eh. Do you have a choice to accept or do you have a choice to Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Pero Narinig mo, sabi sa iyo ni Juniel Labuka. Bato, may araw ka din daw, no? Wait lang. Meron daw talagang darating sa iyo at eto, meron talagang darating sa iyo. Mukhang 225, di ba, Juniel? Juniel Labuka, di ba? Meron darating talaga kay Bato de la Rosa na 225,000 na kapulisan para arestuhin siya. Sabi ni Chaycher, kawawa si Bato sa huli. Kinawawa ni Cayetano and Ungas. Isa yan na pinapaniwalaan ko. Na si Cayetano, ang sanhi ng lahat ng ito, ang dahilan ng lahat ng ito. Di ba? Tingin ko kung hindi niya pinwersa, kung hindi niya hinikayat si Bato de la Rosa na bumoto para matanggal si SP Soto, baka hanggang ngayon mga bossing, hindi pa nailalantad o naihahayag na merong si Bato de la Rosa, na merong warrant of arrest. Kasi po, ang nakikita kong diskarte dyan ng ICC is wag ilalabas hanggat hindi lumalabas si Bato de la Rosa. Hayaan na maglakas loob na lumabas si Bato de la Rosa tapos saka iserve yung warrant of arrest. Di kung nananahimik po hanggang ngayon, si Bato de la Rosa nagtatago doon sa 6 na buwan na pagtatago niya, baka hindi pa lumalabas siyang warrant of arrest na yan. Kaso ayan na, mabilisan with matching 225,000 na kapulisan pa. Di ba? Gusto ko ipakita ito. Si Arben Garcia. Okay. Arben, biruin mo. Ang haba-haba na, 36 minutos na akong nagsasalita dito, sasabihin mo, yan lang? Aba, mahina ka nila lang. Yung mga comment na ganyan, saan ba yun? Yung mga comment na ganyan, pampiso-piso lang yan. Maaaresto na si Bato de la Rosa. Sasabihin mo lang, bangag tong vlogger na ito. Ang putek na yan, Yan ang gusto ko doon sa mga DDSO, mga kababayan, Kahit wala nang maisagot, kahit wala nang masabi, basta bangag ang sasabi, okay na yon, no? Kapag ka naaresto si Bato de la Rosa, ang gagawin ko, papalitsunin ko kayong lahat. ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan, kasi institutional yan It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Na, desisyonan mo na lang, personally, kung ikaw inutusan, whether you do it or not. Kasi, tingin nyo po ba kay General Torre, mga kababayan, tatanggi to? Sabi ni Arben Garcia, sabihin mo sa nagbigay ng pira sa'yo, papunta dito sa Mindanao. Ano kung puto naman, pinagmalalaki na yun naman. Pinagmalaki nyo na naman yung Mindanao. Ano ba meron dyan sa Mindanao? Bakit lagi, dito nyo gawin sa Mindanao yan? Punta kayo dito sa Mindanao. Ano ba meron dyan sa Mindanao? Dito nyo gawin. Punta ka dito boy sa Mindanao. Ang putek na yan. Pusakal ba kayo dyan sa Mindanao? Puro ba kayo mamamatay tao dyan sa Mindanao? Tingin ko, hindi a-approve o hindi okay yung mga taga Mindanao dyan. Kasi ako, may mga kaibigan ako, mga taga Mindanao. Mababait mga kababayan. Tsaka wag niyong i-assume na lahat ng taga Mindanao
mga maka-Duterte. Wala na, giba na. No, punta ka dito sa Mindanao. Ang putik na yan. Hindi, napapansin ko lang ho mga kababayan, paulit-ulit lang po, etong mga ito, punta ka dito sa Mindanao. Kakausapin mo ako na, dito, Lika, magtanim dito sa Mindanao. Langya kayo. Baguhin nyo na yung style nyo, yung mga pananakot ninyo. Kapwa uto-uto nyo na lang ang mauuto dyan sa mga pananakot ninyo. Oh, Liwanag naman, ito na, naglabasa na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly, at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, paisa lang Arben King ina mo, hindi mo ako matatakot dyan sa punta ka sa Mindanao. Baka kutusan lang kita pagka nakita kita. Baka kiskisin ko yung ulo mong gano'n na, umuwi ka sa bahay ninyo. Kinikingkoy ka na lang dito, uy. Yung mga kagaya rin, punta ka sa Mindanao. legalang Gago. warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police as a law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung ano ang Correct. kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. Yan. And in this case, the warrant. So, they have Alam nyo na kung ano ang sagot ni General Torre, mga kababayan, ha?